Yun pong trans fat po, yun yung matinding klase ng cholesterol na dumidikit sa arteries and causing heart attack. And usually, nakikita po to sa mga junk foods po natin. So, well, medyo punitive pero sometimes ang education may not be enough eh. And that's why kailangan tayo magkaroon ng mga legislation para po maayos po natin ito. And so, tatlo kasi ang reasons para natin mapagandang health. One is to educate, number 2 is to legislate, and number 3 is to set up an advocacy na walang persahan. Ang ibig ko sabihin, mahirap kasi pagka punitive, magagalit ang tao. So, we try to educate, then and then you punitive and then advocacy. Bigyan ko example sa Singapore, pag landing mo sa country na yon, bawal ang manigarilyo, o hindi, meron kang fine. Bawal magkalat ng basura, may fine din. Bawal mag-chewing gum. So, ang ibig sabihin, ginawa nila yon para maayos yung kanilang bansa. Walang naninigarilyo, wala rin magkakasakit. So basically, ginagamit nila yung puwersa nila by law in order to make their country na okay. Kasi maraming pasaway eh. So the only way to do that, kung hindi effective ang education, magbatas ka. Tapos inayos din nila environment nila para kahali-halina. So pwede ka mag-jogging sa lugar nila kasi nilagyan nila ng bike lanes at saka walking areas at saka yung MRT nila kahit naka-Amerikano ka, pwede kang ayusin. So they make their environment healthy. Sa ating bansa, ang hirap kasi hindi safe, wala ring bike lanes, walang walk lanes. Kaya dapat ganun ang dapat nating strategy to make our lives in the Philippines better. We educate, we legislate, and then we set up a culture of safety and health.